Hey guys, magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel. So, andito na naman po ako para maghatid ang latest update and fresh happenings about sa TVJ, sa Itbulaga and the Legit Navigans. Kaya naman sa lahat ng nandito ngayon na nakikinig at nakatambay at nakikibalita sa atin, maraming salamat po sa inyong lahat and big shout out. So, hindi ko na po kayo maisa-isa. Anyway, ang atin pong pag-uusapan pala sa gabing ito ay pumapatungkol nga po sa ratings natin na kung saan ay kaya pala wala daw, sabi. Kaya daw pala wala itong Lionheart TV na inilabas na ratings ay dahil talo ang It's Showtime. Kapag panalo daw kasi ang Showtime, mabilis silang maglabas ng ratings. Pero kapag talo, kung hindi po mabagal, sadyang hindi po naglalabas. So, wala po tayong magagawa dyan, kundi humanap ng iba pong sources pagdating po sa ratings para maging updated po tayo. So, good news guys, panalo po tayo with 4.1% nitong February 21, 2024, araw po ng Wednesday. So mukhang unti-unti pong nababawi ng TVJ ang kanilang pwesto ay kasi nung nakaraan, parang halos sunod-sunod din ang pagkapanalo ng Showtime. Pero ngayon, umaariba po tayo at nangunguna. Well, anyway, parehas lang din naman yung ratings natin. Actually, di bumababa, hindi na naman po umaangat ng sobra. So, parang consistent lang talaga. Ang Showtime lang talaga ay malaki po ang ibinagsak. So, ano kaya ang dahilan? Sabi nila yung malakas nilang segment na especially for you ay scripted lang naman daw yon. Kasi nare-rehearse na siya, etc. So, parang pati yung sasabihin nila is nakalatag na, ganon. Siyempre, sasakyan lang kung ano yung mga katanungan ng mga host para hindi malito. Well, yun ang sabi, scripted nga daw po ito. Pero nakapagtatakay na kahit alam ng taong bayan, malakas yung segment. Pero ngayon, bakit kaya parang bigla silang bumaba? Kasi di ba 5.7, biglang lalagpak ng 3%. Anyway, congratulations pa din naman sa Showtime. Nais ko pa rin po silang batiin kasi nung nakaraang taon, 'di ba sila po ay parating kulelat. Hindi nga po matanggap ng mga legit Americans nang It's Showtime pa ang nangungulelat. Gayong kita rin naman natin sa online na mataas din naman ang viewers nila. So, ngayon na sila po ay umaangat, tumataas, nagna number 1, na number 2, at kumbaga ay bumaliktad na ang mundo sa kanilang dalawa ng tahanang pinakamasaya or ng taping. Kaya naman, congratulations, Showtime. Samantala, sa kabilang dako naman, narito at meron po kumakalat ng mga pictures ni Mayor Bullet Alosos kasama itong si Dominic Roque. So, viral po ito ngayon sa social media and post nga po ng banner screen cap. May mga lumalabas na ganitong larawan ng executive of tape na si Bullet Alosos at ang aktor na si Dominic Roque. Gaano kaya kalalim ang kanilang pagkakaibigan? Ito ba ay pawang pinagpepiestahan lamang dahil sa isyong hiwalayan o may katotohanan Kayo, ano masasabi ninyo? So, narito po yung mga pictures na inilabas na isang Facebook page na yan na kung saan itong last part po, itong huling picture sa baba ang siyang nakakuha ng atensyon ng mga netizens. Parang totoo daw po ata ang kanilang nasagap na chika Parang totoo daw po wari ang bali-balita or ang issue. Anyway, ano man po ang katotohanan behind that? Bahala sila sa buhay nila, di ba? Anyway, dahil nga sa mga issues na kumakalat sa social media, mukhang naapektuhan din po pati sila Mayor Bullet Alosos, mismong si Dominic Roque. And based sa nasagap nating balita, ito pong si Mayor Bullet Alosos ay gumagawa na ng legal action na para po dito.
Samantala, sabi naman dito ni Xiaolong, ang TV ratings ay apektado ng digitalization. Hindi na talaga actual representation yung sampling na ginagawa ng UTAM dahil analog na lamang ang nasusukat nilang viewership. Naging unfair sa TV5 HD at RPTV na maka-digital na. Pero katakatak nga naman. Parehas na petsa February 17, parehas na source na NUTAM ay magkaiba ang pwesto ng EB versus its showtime. Magkasalungat ang inilabas ng GMA kumpara sa inilabas ng Lionheart TV. Sana may maglathala kung papaano or kung paano na ngayong may digital broadcasting isinasagawa ang TV viewership measurement. Thank you. So ito rin pong alam ko na free TV lamang po ang siyang nasa-survey nila. So papaano yung yun din yung katanungan ko kung totoo na free TV lang, analog lamang yung nasa-survey nila, papaano yung mga naka-digital? So hindi sila kasama? So, pare-parehas po tayo naghahanap ng kasagutan na patungkol po dito. Anyway, tungkol nga doon sa inilabas, nakapagtataka po no, ng GMA kasi yung balita natin nung nakaraan na nakuha natin na ayon di umano sa kanila ay galing sa AGB NUTAM, magkaiba. Magkaiba yung ratings. Parang there's something wrong na hindi po nagtutugma-tugma yung ratings na nilalabas kayong isa lang naman yung pinagkukunan. Isa lang yung pinagkunan. Samantala, sabi naman ni Sir Lips for Fernandez, magandang gabi, IPO. Gumising kayo. March pa yung kay Joey, pero hanggang ngayon, pending pa din. Ay, mahiya naman kayo. Minsan tuloy, nakakapag-isip kami na magkano inilagay ng tape sa inyo, IPO, bakit iniipit nyo pa si Hanyo? Hinggil po ito sa sa registration ni Joey De Leon para po sa classification 41 ng Itbulaga. Sa website kasi nananatiling pending. Tapos sabi din ay naipanalo ng TVJ sa IPO ang trademark, si Joey De Leon ang may-ari. Pero bakit until na wala pa din naman daw po yung certificate? Kaya wala rin maisampal ang mga legit cards sa Tape Inc. Sabi pa dito ni Lips for Fernandez, itong mga tao na ito, hindi pwede manalo o maupo sa gobyerno. Higit silang nakakatakot. Talo na sa APO, pilit pa din ginagapang pailalim. Ayun naman kay Sir Mel Gibbs Vergara, magandang gabi. Shoutout po sa inyo, na-miss ko yung mga comments nyo, mga OG ko subscriber. Anyway, sabi niya, sino pa ba kundi yung walang kadala-dalang Tape Inc. Sino pa ba? Tadtada nga sila ng utang kasi hindi naman kumikita. So, patungkol po ito sa katanungan natin na sino kaya yung tinutukoy na mawawala na sa ere. Na isang variety show daw. Na kung saan, wala na daw kasing kinikita. Yung studio madilim na din. Plus, puro starlet daw po ang nandoon sa programa. So, sabi niya dito, sino pa daw ba? Kundi Tape Inc. Kasi lang naman po itong nabalita na napakalaki ng utang sa GMA Network. 800 million. Di ba sobrang laki? Meaning, matagal sila talagang hindi nakabayad sa GMA. So, naipasa man po nila ito, sinambot naman nila, di ba? Yun yung yung sinasabi na nasisira ang pangalan ng tape, ng tanang pinakamasaya. Kawawa naman daw ang tape, gayong yung pagkakautang na yun ay sa nakaraan pang administration. So, well, napag-abutan man sila, sinambot naman nila, di ba? Kasalanan pa ba naman natin na sinambot nila ang problemang yan? So, napaka-imposible na hindi po talaga madadrag yung pangalan po nila. At the end of the day, sila po ang producer ng show. So, kayo po ba, mga kadamay kads,
Ano pong inyong masasabi tungkol sa ating update ngayon? Pa-comment lang po sa baba, and of course, don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.